Number 1. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. 4 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kakausap natin sa pagkakataon po ito House Assistant Minority Leader Arlene Rosas. Usapin po noong inaprobahan kahapon ng Kamara ang 200 pisong across the board wage hike para sa mga empleyado po sa pribadong sektor. Representative Arlene Rosas, ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Si Orly and Shirley po ito sa DCWB. Magandang tanghali po. Congresswoman. Hello po, magandang tanghali po sa inyo, sa lahat ng tagapakinig ng DCWB. Para na po maging malinaw sa ating mga taga-subaybay, paano humantong at paano inaprobahan ng 200 pisong arawan na sahod ng mga magagawa sa pribadong sektor. Binabagit kasi nila mukhang hindi dumaan sa pag-aaral, na hindi naman naalinsunod sa itinatakda po siguro ng pamantayan sa kasalukuyang mga panahon. Pwede bang malaman paano po at ano yung pinaka-dahilan na humantong ang mayorya ng Kamara na aprobahan itong 200 pesos na dagdag sa arawan sahod across the board ng mga private employee? Yes, yan po ay dumaan sa masusing pag-aaral. In fact, nakailang hearing po yan dito sa Kongreso. Napakarami at napakasipag po namin sa hearing. Ang problema lang, hindi po mapasa ng mga time na yon. And in fact, isa po sa mga panukala na pinagbatayan yung 200 pesos na dagdag sahod para sa mga pribadong empleyado ay mula sa 750 pesos po na panukala namin at 1,200 nakabubuhay na sahod. Na gusto sana ng Makabayan Bloc, but unfortunately, hindi po yun ang pumasa. Kaya ang nangyari dahil doon sa pag-uusap na yon, nagdebate, nagkaroon ng maraming argumento at dumulo doon sa usapin na magbigay ng dagdag na sahod. At isa po sa napagkaisahan ay yung usapin ng 200 pesos. Yun po. Meron bang batayan? Meron bang pinanggagalingan yung mga haka-haka o pananaw na sa halip na ito makatulong baka mabawasan ang ating employment sector, yung mga empleyado, dahil maaaring magbawas ang isang kumpanya dahil hindi kakayanin ang 800 plus a day as well. Wala po, wala naman po. Ang mga nagsasabi po niyan ay mga empleyado, lalong-lalo na ng mga malalaking empresa. Sila po, pag tinanong ninyo, syempre definitely hindi sila magsasabi ng ganon kasi for profit naman po ang kanilang pinoprotektahan. Ibig sabihin, yung pagkita ng mga malalaking kumpanya at empresa sa ating bayan. Sa ngayon po, sa totoo lang, kinakailangan na nating bigyan ng dagdag na sahod ang mga manggagawa kasi nakaraan, nakita nyo naman po ang inflation, ang no? Tapos minimum wage earners natin magkano lang, 610 pesos. Kawawa naman po sila. Ibigay natin sa kanila yung nararapat nila. Narating pa yung billing mo na Meralco, ubos sa sweldo mo. Napag-usapan na yun. Ma'am, sino ba mga exempted kung meron? Paano po yung mga maliit? Wala pong exemption. Okay. Actually, wala pong exemption dito. Kaya ang sinasabi natin, kailangan kung kinakailangan ng mga maliliit o mga MSMEs. Pero hindi po yan totoo kasi hindi naman talaga lahat ay MSMEs. In fact, ang makikinabang niyan ay yung mga may malalaking korporasyon, ang kanilang mga empleyado ay mga minimum wage earners. Yan po yung mga nasa economic zone areas, yan po yung mga malalaking korporasyon na malaki din yung bilang ng mga manggagawa na under them. Kaya ang sinabi po natin dito, totoong kakaharapin natin yung MSMEs, pero po pwede namang gawa ng paraan ng gobyerno na magbigay ng wage subsidies para dyan. Diba? So hindi dapat mangamba yung lahat kung kaugnay lang dyan. Ang dapat ay bigyan natin ng tamang pasahod ang ating mga manggagawa. Paano po yung wage subsidy? I'm referring din sa mga micro medium enterprises. Paano po yung wage subsidy na pinapagawa? General Appropriations Act po, ilalagay natin yon na magkaroon ng wage subsidies para sa ating mga MSMEs, no? So, ibig sabihin, yung gobyerno po, magbibigay siya ng dapat o karampatan na dagdag, no, na pondo para doon. Anyway, nakapalog po yan sa IRR. Kesa po ninanakaw ng iba at napupunta sa mga confidential funds, ilagay po natin yun doon. Kasi kailangan niya ng mga manggagawa. Kailangan lang, of course, ng prior registration sa isang
ang micro entrepreneur. Yes, opo, oo. Comply with the proper na kailangan. Siyempre, ipakita din nila na yung registrasyon ng mga MSMEs natin. Okay, mas mukhang ang dinig namin i-adapt ng Senado yung 200 pesos, sila kasi 100 pesos. Ano ho ba ang abiso po dito sa inyo ng inyong counterpart? Kami po pinakamabilis na paraan na mapagkakaisa namin yung aming ang Senate at saka ng Congress kasi mahalaga po yun Kaya kung hahabulin po natin ang 19th Congress at yun po ang gusto naming mangyari. Kasi gusto natin ng action ngayon na kaya kailangan po kaming makapagkaisa. Immediately ay makapag-BICAM na. Oo, kami naman willing kami. Sa Congress po, kaya tagal-tagal namin hinintay ito pa ulit-ulit na di ba? Sa siyam na taon ko po dito pananatiling, For the very first time, historic po ito. Sana araw wag matulad ito sa impeachment. Sana ma-approbado yun dito. Hindi, both po dapat asikasuhin yan. Hindi po pinipili, asikasuhin pareho, di ba? Siningit ko lang, ma'am, kayo naman. Siningit ko lang. Sige, okay na. Ma'am, thank you po sa paliwanag. Kasi lang mga katanungan, makikipalita ko dito. Senator Brosa, salamat po. Salamat po. Thank you. Salamat. Si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang inyo po napakinggan.